May isang bersyon ka na hindi mo pa nakikilala. At kung makilala mo siya ngayon, matatakot ka. Hindi dahil masama siya, kundi dahil wala na siyang paki sa mga dahilan na paulit-ulit mong ginagamit. Wala na siyang respeto sa pagod mo, sa takot mo, at sa mga pangakong hindi mo tinutupad sa sarili mo. Akala ng karamihan, ang disiplina ay simpleng paggising ng maaga, pagkain ng tama, o sipag sa trabaho. Mali. Ang tunay na disiplina ay hindi habit. Ito ay gera. Gera laban sa sarili mong kahinaan. Ito ang kakayahang tumingin sa salamin at sabihing, hindi ka na ang masusunod. Hindi ito tungkol sa motivation. Ang motivation nawawala, napapagod, naglalaho kapag mahirap na. Ang pag-uusapan natin dito ay pagwasak ng lumang ikaw. Yung bersyon mo na laging may dahilan. Yung ikaw na naghihintay ng tamang oras, tamang pakiramdam, tamang inspirasyon. Yung ikaw na nagsisimula pero hindi tinatapos. Babala lang. Hindi self-help ang video na ito. Walang feel-good quotes. Walang love yourself muna. Ang meron lang dito ay katotohanan. At kadalasan, masakit ang katotohanan. Sa video na ito, sisirain natin ang parte mo na mahina, emotional, at dependent. Hindi para saktan ka, kundi para may mas malakas na ikaw na makalabas. Isang bersyon mo na hindi na humihingi ng pahintulot. Hindi na nagpapaliwanag. Hindi na tumitigil kahit pagod, kahit sugatan, kahit mag-isa. Kapag naging ganito ka, mapapansin mo, hindi ka na nila basta-basta minamaliit. Hindi ka na madaling kontrolin. At oo, may mga taong matatakot sa'yo. Hindi dahil masama ka, kundi dahil disiplinado ka. Kung handa kang harapin ang sarili mong kahinaan, kung handa kang pumasok sa landas na hindi para sa lahat, tapusin mo ang video. Si Niccolò Machiavelli ay hindi nagsulat para sa mababait. Hindi siya para sa mga taong gustong mahalin ng lahat. Isinulat niya ang kanyang filosofiya para sa mga strategist, mga taong gustong manatiling nakatayo sa isang magulo, mapanlinlang at brutal na mundo. Para kay Machiavelli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagsisimula sa ibang tao. Nagsisimula ito sa sarili. Kapag wala kang kontrol sa sarili mong emosyon, wala kang tunay na kapangyarihan. Isa kang open book. Alam ng mundo kung kailan ka galit. Alam nila kung kailan ka pagod. Alam nila kung kailan ka mahina. At kapag alam nila iyon, madali kang manipulahin. Isipin mo ito, kung alam ng isang tao na titigil ka kapag nawalan ka ng gana, ang kailangan lang nilang gawin ay hintayin kang mapagod. Kung alam nilang sumusuko ka kapag nasaktan ang ego mo, kailangan lang nilang i-provoke ka. Ganyan bumabagsak ang karamihan. Hindi dahil mahina ang katawan, kundi dahil hindi disiplinado ang isip. Para kay Machiavelli, ang lalaking pinamumunuan ng emosyon ay alipin. Ang lalaking may kontrol sa emosyon, hari. Hindi ibig sabihin nito na wala kang nararamdaman. Ibig sabihin nito, hindi ka sumusunod sa nararamdaman mo. Galit ka? Gumagalaw ka pa rin. Pagod ka? Tinutuloy mo pa rin. Takot ka? Kumilos ka pa rin. Dito pumapasok ang tunay na disiplina. Hindi ito pagiging mabait sa sarili. Ito ay pagiging ruthless sa kahinaan. At tandaan mo ito, ang lalaking hindi mababasag ng sarili niyang isip, hindi kayang wasakin ng kahit sino. Kapag hindi na emosyon ang nagdidikta ng galaw mo, wala nang leverage ang mundo laban sa'yo. Hindi ka na kayang hilahin pababa ng insulto, chismis, o pressure. Dito nagsisimula ang Machiavellian discipline. Hindi sa kontrol ng iba, kundi sa total na kontrol sa sarili. Phase 1. Disiplina ng katahimikan. Be the ghost. Isa ito sa pinakanakamamatay na kahinaan ng karamihan. Hindi sila marunong manahimik. Lahat kailangang ipaalam. May bagong plano? Ipopost. May bagong goal? Ia-announce. May new era? Isa-set up ang camera bago pa man magsimula. Humihingi sila ng validation bago pa ang aksyon. At dun pa lang talo na sila. Kapag sinasabi mo agad ang plano mo, binabawasan mo ang pressure na dapat nagtutulak sa'yo. Parang siningawan mo ang makina bago pa umandar. Nakakuha ka na ng papuri, kaya wala ka ng dahilan para magpakahirap. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagsisimula, pero kakaunti ang nagtatapos. Ang Machiavellian move ay kabaligtaran nito. Manahimik ka, huwag kang magpaliwanag, huwag kang mag-announce, gumalaw ka sa dilim. Kapag tahimik ka, may nangyayaring kakaiba. Nagkakaroon ng vacuum. Naiilang ang mga tao. Nagsisimula silang magtanong sa isip nila, bakit hindi na siya nagsasalita? Ano kaya ang ginagawa niya?
At dito ka nagiging delikado. Ang katahimikan ay armor. Pinoprotektahan nito ang intensyon mo. Kapag nagkamali ka, walang nakakakita. Kapag nadapa ka, walang humuhusga. May kalayaan kang magkamali, mag-adjust, at lumakas nang walang ingay. Samantalang ang iba, bawat galaw naka-broadcast. Bawat pagkakamali may audience. Bawat pagod may opinyon. Ikaw, tahimik. Nagtatrabaho. Nagbubuhat. Nag-aaral. Nagpapalakas ng isip. Isipin mo ito. 6 na buwan kang nawala. Walang paliwanag. Walang announcement. Walang motivational quote. Gym. Trabaho. Disiplina. Pagputol ng distractions. Paglayo sa mga kaibigang mahal ka lang kapag pareho kayong nag-aaksaya ng oras. Pagbalik mo, hindi ka na pareho. Hindi mo kailangang sabihin na nagbago ka. Mararamdaman nila. Makikita nila sa postura mo. Sa paraan ng paglakad mo, sa katahimikan mo kapag may ingay ang paligid. Ang pinakadelikadong tao sa isang kwarto ay hindi yung maingay, hindi yung laging may opinyon, yung nakaupo lang, nanonood, hindi nagsasalita. Dahil alam ng lahat, kapag nagsalita na siya, tapos na ang usapan. Tandaan mo ito, ang paliwanag ay wika ng biktima. Ang makapangyarihan ay hindi nagju-justify, nag-i-execute. Pagod ka? Tumahimik ka, magtrabaho ka, nasaktan ka, tumahimik ka, maghilom ka, nanalo ka, tumahimik ka, magpatuloy ka. Hayaan mong ang resulta ang sumigaw para sa'yo. Mas malakas yon kaysa kahit anong salita. Kung handa ka nang pumasok sa dilim, kung handa ka nang magtayo ng kapangyarihan ng walang palakpakan, comment, I build in silence. Phase 2, Emotional Alchemy, gawin kahit ayaw mo. Maraming nagkakamali sa pag-iisip na ang disiplinadong tao ay parang robot. Walang nararamdaman, walang pagod, walang lungkot. Kasalanan iyon. Ang totoo, mas ramdam ng disiplinadong tao ang lahat. Ramdam niya ang antok. Ramdam niya ang sakit ng rejection. Ramdam niya ang bigat ng pagod. Ang kaibahan lang, hindi siya sumusunod. Ito ang sentro ng Machiavellian discipline. Si Niccolò Machiavelli ay malinaw. Ang pinuno ay hindi dapat pamunuan ng emosyon. Dapat niya itong gamitin. Hindi mo kailangang mahalin ang proseso. Hindi mo kailangang feel good. Kailangan mo lang gawin. Dito pumapasok ang emotional alchemy. Kinukuha mo ang mabigat na tingga ng ayoko at ginagawa mo itong ginto ng ginawa ko pa rin. Hindi ito inspirasyon. Ito ay duty. Isipin mo ang kaaway mo. Kung alam niyang kikilos ka lang kapag motivated ka, madali ka niyang talunin. Hihintayin ka lang niyang mapagod o masaktan. Pero kung ikaw ang uri ng lalaking mas gumagalaw kapag miserable, mas nagfo-focus kapag galit, mas nagtratrabaho kapag wasak, nagiging unpredictable ka. At iyan ang kinatatakutan ng mundo. Kapag tinanggal mo ang emosyon bilang boss ng kilos mo, nawawalan ng leverage ang kahit sino laban sa'yo. Hindi ka na kayang kontrolin ng insulto. Hindi ka na kayang pigilan ng lungkot. Hindi ka na kayang i-freeze ng takot. Tratuhin mo ang emosyon parang panahon. Umuulan? Napansin mo. May bagyo? Acknowledged. Pero hindi mo kinakancel ang misyon dahil lang masama ang panahon. Nagsusuot ka ng coat. Tumuloy ka. Ikaw ang prinsipe. Ang emosyon mo ay mga pasaway na nasasakupan. Pinapakinggan mo sila pero hindi sila ang namumuno. Kapag nagrebelde, pinapatahimik. Gamitin mo ang 3-second rule. Kapag tumunog ang alarm, may 3 segundo ka. Pag umabot ng 4, magsisimula na ang utak makipag-negotiate. Mamaya na. Ang utak mo ay dinisenyo para sa comfort, hindi para sa greatness. Bilangin mo 1, 2, 3, galaw. Huwag mag-isip. Sa sandali ng kahinaan ang pag-iisip ang kalaban ng aksyon. Sa pagdaan ng panahon, may mangyayari. Hindi ka na lalaking sinusubukan maging disiplinado. Magiging makina ka na gumagana kahit ano ang pakiramdam. At dito ka nagiging untouchable. Kapag ang internal state mo ay hindi na nagdidikta ng output mo, malaya ka. Phase 3. Weaponization of Isolation. Monk Mode. May isang bagay na kinatatakutan ng halos lahat ng tao, ang mag-isa. Ayaw nila ng katahimikan. Ayaw nila ng bakanteng oras. Kaya pinupuno nila ito ng ingay, podcast, music, chat, scroll, notification. Hindi dahil masaya sila, kundi dahil takot silang marinig ang sariling isip. Alam ng isip ang katotohanan. Alam nito kung kailan ka nag-aaksaya ng oras. Alam nito kung kailan ka nagsisinungaling sa sarili mo. At karamihan,
ayaw harapin yon. Pero dito pumapasok ang Machiavellian advantage. Si Niccolo Machiavelli ay malinaw. Ang matalinong pinuno ay umaasa sa kontrolado niya, hindi sa ibang tao. At wala nang mas kontrolado kaysa sa sarili mong oras at atensyon. Kung gusto mong maging sobrang disiplinado, kailangan mong yakapin ang isolation. Hindi ito romantic, hindi ito aesthetic. Ito ay tahimik, boring, at minsan malungkot. Pero epektibo. Tingnan mo ang 5 taong lagi mong kasama. Tinutulak ka ba nila pataas o komportable lang kayo sa parehong antas? Kapag nagsimula kang umangat, may mangyayari. Hindi ka nila aawayin. Hindi ka nila haharangin ng diretsyo. Hihilahin ka nila pababa, sa biro, sa relax ka lang, sa minsan lang naman. Hindi dahil galit sila sa'yo, kundi dahil ang paglago mo ay salamin ng pagka-stuck nila. Kapag pumayat ka, parang hinuhusgahan ang mataba. Kapag nagseryoso ka, parang inaatake ang tamad. Kaya sasabihin nila, nagbago ka, obsessed ka na, hindi ka na masaya. At ang sagot mo, oo. At ang kasiyahan ay aliw ng average. Ikaw ay hindi nandito para maaliw. Nandito ka para magmaster. Kailangan mong maging handang maging kontrabida sa kwento nila. Hayaan mong tawagin kang malamig. Hayaan mong sabihing mayabang ka. Hayaan mong magkwento sila. Hindi mo trabaho linisin ang narrative nila. Trabaho mong tapusin ang misyon mo. Ang isolation ay laboratorio ng mga dakila. Dito mo maririnig ang sarili mong boses, hindi ang opinyon ng iba. Dito lilinaw ang direksyon mo. Dito ka matututo kung sino ka talaga kapag walang audience. Mag-schedule ka ng total withdrawal. Tawagin mo mang monk mode, deep work, o disappearing face, pareho lang yan. Isara ang pinto, patayin ang phone, harapin ang trabaho. Oo, may lalabas na demonyo. Boredom, anxiety, doubt. Pero kapag natalo mo sila sa dilim, paglabas mo sa liwanag, may dala kang kumpiyansa na hindi peke. Mapapansin niyon ng tao, mararamdaman nila na hindi mo sila kailangan. At kabalintunaan, iyan mismo ang dahilan kung bakit gusto ka nilang sundan. Ang lalaking komportable mag-isa ay lalaking walang kinukuha sa iba. Buo na siya. At ang taong buo, delikado. Phase 4, takot sa hindi ma-predict. The power of unshakable discipline. Ang isang taong walang disiplina ay madaling basahin. Alam ng lahat kung kailan siya susuko. Alam kung kailan siya iiyak. Alam kung kailan siya magagalit, magrarant, at mawawala sa focus. Predictable siya. At ang pagiging predictable ay kahinaan. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng itinuro ni Niccolo Machiavelli. Para sa kanya, ang pinuno ay hindi dapat ganap na nahuhulaan. Ang taong kayang basahin ng kaaway ay kontrolado na bago pa magsimula ang laban. Ganito rin sa disiplina. Kapag alam ng mundo na titigil ka, kapag napagod ka, kapag alam nilang babagal ka, kapag nasaktan ka, kapag alam nilang babagsak ka, kapag pinressure ka, tapos na ang laban. Hindi ka na nila kailangang talunin. Hihintayin ka na lang nilang matalo ang sarili mo. Pero kapag disiplinado ka, may kakaibang nangyayari. May mang-insulto sa'yo. Hindi ka nagagalit. Titingin ka lang. Tatahimik. Tapos babalik ka sa trabaho. May krisis. Hindi ka nagpapanik. Humihinga ka. Nag-a-analyze ka. Kumilos ka. May mawalan ka. Pera. Oportunidad. Reputasyon. Hindi ka umiiyak sa harap ng lahat. Tahimik kang nagre-rebuild. At dito sila natatakot. Dahil umaasa ang mga manipulative na tao sa reaksyon mo. Gusto nilang pindutin ang emotional na button mo. Galit, hiya, guilt, takot, iyan ang tools nila. Kapag tinanggal mo ang mga button na yan, wala na silang hawak sa'yo. Hindi ka na nila kayang i-control. Hindi ka na nila kayang idaan sa drama. Hindi ka na nila kayang guluhin. Ang consistency mo ang nagiging sandata mo. Isipin mo ang lalaking araw-araw nandyan. Walang reklamo, walang yabang, walang drama. Taon-taon, hindi siya nawawala. Hindi siya napapagod. Hindi siya nadidistract. Hindi mo siya kayang pigilan. Hindi mo siya kayang sirain. Inevitable siya. At iyan ang tunay na nakakatakot. Hindi ka agresibo. Hindi ka maingay. Hindi ka palaaway. Pero hindi ka rin natitinag. Para kang glacier, mabagal, tahimik. Pero dinudurog ang lahat sa dinaanan. Kaya kailangan mong patayin ang parte mo na naghahanap ng simpatya. Itigil ang pagpo-post ng problema. Itigil ang paghingi ng tapik sa likod. Kapag humingi ka ng awa, inilalantad mo ang tiyan mo.
Ipinapakita mo kung saan ka pwedeng saktan. Tinuro ng mundo ang sugat mo, hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil gusto nilang malaman na may epekto sila sa'yo. Itago mo ang sugat, ayusin mo ang postura mo, ituwid mo ang likod mo. Kahit gumuho ang mundo mo sa loob, huwag mo silang bigyan ng kasiyahan na makita kang natitinag. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay pag-frame ng realidad. Ipinapakita mo sa mundo, ako ang may control. At sa paglipas ng panahon, magiging totoo yon. Phase 5. Ruthless Time Control. Scarcity is power. May isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking pera, oras. At karamihan, winawaldas ito na parang walang halaga. Oras sa scroll, oras sa chismis, oras sa pakikipagtalo sa mga taong walang ambag sa buhay nila. Ito ang tahimik na dahilan kung bakit talo ang karamihan. Hindi dahil bobo sila, kundi dahil wala silang disiplina sa oras. Ang Machiavellian mind ay malinaw. Kung gusto mo ng kapangyarihan, kailangan mong maging ruthless sa paggamit ng oras. Hindi ka pwedeng available sa lahat. Hindi ka pwedeng sumagot sa bawat message. Hindi ka pwedeng pumatol sa bawat opinyon. Kapag ginagawa mo iyon, sinasabi mo sa mundo, libre ang oras ko. At kapag libre ang oras mo, wala itong halaga. Simulan mong tratuhin ang oras mo na parang ginto. Pantayan mo, ilak mo, ipagkait mo sa mga hindi karapat-dapat. Hindi lahat ay may access sa iyo. Hindi lahat ay may karapatang makuha ang atensyon mo. Kapag may taong mahilig mag-aksaya ng oras mo, mahabang kwento, paulit-ulit na reklamo, walang solusyon, putulin mo. Maging maikli magsalita, maging diretso, maging malinaw. Hindi ito kabastusan, ito ay self-respect. Kapag naging bihira ang atensyon mo, may mangyayari. Magsisimulang pahalagahan ka ng tao. Kapag alam nilang limitado ang oras mo, hindi nila ito sasayangin. Ito ang prinsipyo ng scarcity. At kung may scarcity, may value. Ang disiplina sa oras ay naglalagay sa iyo sa ibang liga. Habang ang iba ay busy sa pagiging busy, ikaw ay gumagawa ng tunay na progreso. Habang sila ay pagod pero walang resulta, ikaw ay tahimik pero umaangat. Itigil mo ang pag-aaksaya ng oras sa pakikipagtalo sa tanga. Pag-scroll na walang direksyon. Pag-aalala sa hindi mo kontrolado. Ang bawat segundo na iyon ay ninakaw mula sa hinaharap mong imperyo. Isipin mo ito. Kung araw-araw mo lang ibinabawi ang isang oras na dati mong sinasayang. Sa loob ng isang taon, libo-libong oras ang naipon mo. Oras para mag-aral. Oras para mag-build. Oras para mag-level up habang tulog ang iba. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka busy. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin kung hindi ka sumasagot agad. Ang tahimik na taong may kontrol sa oras ay mas nakakatakot kaysa sa maingay na taong laging present. Dahil alam ng mundo, kapag binigyan kanya ng oras, may halaga iyon. At kapag dumating ang araw na handa ka ng magsalita, makikinig sila. Dahil ang lalaking may disiplina sa oras ay lalaking nasa itaas ng laro at hindi na kailangang maghabol kailanman. Phase 6. Kamatayan ng lumang ikaw, the death of the old self. Ito na ang parte na iniiwasan ng karamihan. Ito ang parte kung saan hindi na sapat ang disiplina, kailangan mo ng tapang. Para maging lalaking kinatatakutan, kailangan mong ilibing ang dating ikaw. Yung ikaw na gustong magustuhan ng lahat. Yung ikaw na humihingi ng pahintulot bago mangarap. Yung ikaw na nagsasabi ng pasensya na dahil lang may ambisyon ka. Hindi pwedeng isama ang lumang bersyon sa bagong buhay. Siya ang pabigat. Siya ang humihila pabalik kapag mahirap na. Siya ang boses na bumubulong, pwede namang bukas. Si Niccolò Machiavelli ay malinaw. Ang digmaan ay hindi maiiwasan. Naipagpapaliban lang ito para sa kapakinabangan ng iba. Ganito rin sa loob mo. Kung hindi mo haharapin ang lumang ikaw ngayon, babalikan ka niya sa oras na pinakamahina ka. Ito ay digmaan laban sa sarili mong nakaraan. Kailangan mong patayin ang pangangailangan ng approval. Takot matawag na obsessed, ugaling umatras kapag walang pumapalakpak. Masakit ito. Parang binabalatan ka ng buhay, may mawawala. May mga kaibigang lalayo. May mga relasyong hindi sasabay. May pamilyang hindi makakaintindi. Ito ang buwis ng kadakilaan. Huwag kang magreklamo sa buwis. Bayaran mo lang. Dahil sa kabilang panig ng kamatayang ito, may kapanganakan. Isang bersyon mo na, mas tahimik, mas matalas, mas mabilis magdesisyon. Isang bersyon mo na hindi na gumagalaw dahil sa emosyon,
kundi dahil sa lohika. Hindi na playground ang mundo sa mata mo, chessboard na ito. Nakakatakot ang bagong ikaw, kahit sa sarili mo. At dapat lang, ang kapangyarihan ay laging nakakatakot. Hindi kapangyarihan sa iba. Iyan ay tiraniya. Ang binubuo mo ay kapangyarihan sa sarili. At iyan ang tunay na karangalan. Kapag pumasok ka sa isang kwarto na may ganap na self-control, may kakaibang nangyayari. Hindi ka sumisigaw, pero nagbibigay daan sila. Hindi ka nagmamayabang, pero nararamdaman nila. Hindi nila alam kung bakit. Alam lang nila na hindi ka basta-basta gagalawin. Iyan ang tingin ng lalaking nakaharap na ang bangin at tumawid. Ang lalaking sinakop ang sarili niyang isip ay mas dakila kaysa sa sinakop ang isang lungsod. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka na bang ilibing ang lumang ikaw? Dahil kung hindi mo siya papatayin, siya ang papatay sa kinabukasan mo. At ikaw, hindi ka na pwedeng bumalik. Sa puntong ito, malinaw na ang isang bagay, hindi ka naghahari sa ibang tao. Wala kang inaapakan, wala kang minamanipula, wala kang pinipilit sumunod. Ang sinakop mo ay sarili mo. At iyan ang pinakamahirap sakupin. Kapag may ganap kang kontrol sa sarili, may kakaibang katahimikan na dumarating. Unti-unting nawawala ang anxiety dahil ang anxiety ay galing sa isang simpleng katotohanan. Alam mong hindi ka handa. Pero ngayon, handa ka. Hindi perpekto, pero disiplinado. Hindi invincible, pero consistent. Hindi ka natakot sa future. Dahil alam mong kahit anong dumating, may kakayahan kang humarap, mag-adjust at magpatuloy. Hindi ka rin takot sa tao. Hindi sa opinyon nila. Hindi sa chismis. Hindi sa rejection. Alam mo kung sino ka. Alam mo kung ano ang kaya mong gawin kapag tahimik, mag-isa at walang pumapalakpak. At iyan ang tunay na kapangyarihan. Hindi ito mainit na kapangyarihan. Hindi ito komportable. Malamig ito. Ito ang lamig ng taong hindi umaasa sa approval. Ito ang lamig ng taong kayang maglakad mag-isa. Ito ang lamig ng lalaking hindi kailangang patunayan ang sarili dahil pinatunayan na niya ito sa sarili niya araw-araw. Ngayon may pagpipilian ka. Init ng kawan, komportable, tanggap, pero kontrolado, o lamig ng kalayaan, tahimik, mabigat. Pero ikaw ang may hawak ng direksyon. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang dalawa. Kung pinili mo ang landas na hindi para sa lahat, comment, I choose the cold path. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pag-armas ng isip mo, subscribe, Dark Psychology, Disiplina, Kapangyarihan, hindi pa tayo tapos. Ang lumang ikaw ay patay na. Ngayon, itayo mo ang bago.